Blessed good morning po sa lahat. Tayo ngayon po ay mag-devotion. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon naming Ama sa langit, tunay Lord, na napakabait niyo sa amin. Binigyan niyo kami ng bagong umaga. Binigyan niyo kami ng bagong blessings na mapaggawa ng mga bagay para sa inyo. Naway Lord, tunay na itong araw po na ito ay talagang iaalay namin lagi sa iyo at sa susunod pang mga araw. Bless niyo po ang aming isip, puso, na talagang itong devotion ay maintindihan namin at maisagawa po namin ng buong pagmamahal para sa inyo. Biyayaan niyo po lahat ngayong araw ng magandang emosyon, magandang mga biyaya, lakas, at kung ano-ano po pong magagandang blessings, Lord. Protektahan niyo po lahat sa mga masasama at sa sakit, Lord. And we pray all this in Jesus' name. Amen. Huwag mag-alala tungkol sa bukas. Kaya huwag mag-alala para sa bukas sapagkat ang bukas ay mag-aalala para sa kanyang sarili. Sapat na sa araw ang kasamaan nito. Matthew chapter 6 verse 34. Ang paggawa ng makatuwirang mga probisyon para sa hinaharap ay pakatuwiran. Ngunit ang pag-aalala tungkol sa bukas ay kamangmangan at di tapat. Ang Diyos ay ang Diyos ng bukas, gayon din ang Diyos ng ngayon at walang hanggan. Sa mga kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nililipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang. Sila'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Yan ang sinasabi sa Lamentations chapter 3, verse 22 hanggang 23. Ang mga tao ay lubos na nakatuon sa pag-aalala na kung wala silang mahanap sa kasalukuyan upang alalahanin, iniisip nila ang mga posibleng problema sa hinaharap. Kaya tiniyak sa atin ni Jesus, ang bukas ay mag-aalaga sa sarili nito. Hindi ito ang walang ingat na pilosopiya ng hedonist na nabubuhay lamang para sa kanyang kasalukuyang kasiyahan. Ito ay pananalig ng anak ng Diyos na alam na bukas ay aalagaan ang sarili nito dahil ito ay nasa mga kamay ng kanyang makalangit na Ama. Ang bawat araw ay may sarili nitong problema, ay hindi isang tawag na mag-alala tungkol sa problemang iyon. Ito ay isang pag-aanyaya na tumutok sa pagharap sa mga tukso, pagsubok, pagkakataon at pakikibaka na mayroon tayo ngayon. Umaasa sa ating Ama na protektahan at ibigay habang tayo ay may pangangailangan. May sapat na problema sa bawat araw nang hindi nagdaragdag ng pagkabalisa ng pag-aalala dito. Ipinangako ng Diyos ang kanyang biyaya para bukas at sa bawat araw pagkatapos noon at hanggang sa kawalang hanggan. Ngunit hindi niya tayo binibigyan ng biyaya para sa bukas ngayon. Ibinibigay niya ang kanyang biyaya araw-araw lamang kung kinakailangan, hindi ayon sa inaasahan. Kaya simulan ngayon na tumuon sa mga isyu ngayon. Huwag magsimulang isipin ang bukas hanggang sa maging ngayon. Kaya tanungin ang iyong sarili. Ano pa ang maaaring nasa isip ni Jesus sa pamamagitan ng pag-uutos sa atin na panatilihin ang ating buong atensyon sa araw, sa oras, sa sandaling ating kinabubuhayan ngayon? Ano ang mawawala sa atin sa pamumuhay sa nakaraan o sa hinaharap? Let us pray. Lord, marami pong salamat, Lord, at ayaw niyo po kami na mag-alala at tinutulungan niyo po kami at tinuturuan kung paano po ito gawin. Naway Lord, hindi ito maging paraan na talaga kami ay hindi na magsipag. Ngunit Lord, kami magsisipag dahil mahal ka namin at ito ay sinabi niyo po na nakasulat yan sa Proverbs. At Lord, na kami ay manalig na kayo po ang magbibigay ng mga pangangailangan namin sa mga sumusunod na araw. At ulit Lord, huwag niyo po kaming pabayaan na mag-alala pagkat Lord ito ay isang napakalaking kasalanan laban sa inyo.
Ito ay nagsasabing hindi kami nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Ulit Lord, pinapanalangin ko po na lahat po ay bigyan niyo ng biyaya at protektahan niyo po sa lahat ng masasama. Maraming salamat po, Panginoon. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.